For today's video, mayroon tayong project na orbit pan. Ito, sa school nga ito ng ating kumpare. Ayan. Meron siyang tatlong orbit pan na hindi na siya gumagana. Ngayon, check natin kung ano ba naging problema ng ating tatlong orbit pan. Ayan, buksan ko lang muna to para matingnan natin at check natin kung ano yung naging problema dito. At napansin ko nga habang binubuksan ko siya na napakalakas na ng kanyang play. Ayan, hindi siya ordinary play. Konti lang yung play ng up and down niya. At sa palagay ko dito, kahit di ko pa ito nabubuksan, sigurado ko na nasunog yung kanyang spacer dito. At napansin ko nga rito na wala rin siya naging reading ng ating pinadaanan ng tester. Wala din siya naging reading. Kaya siguradong pumutok din yung kanyang fuse. At tanggalin ko mo lang muna itong pinaka-wiring niya lahat. Yan. Pag hindi nyo kabisado, picturean nyo lang muna para alam nyo kung paano ibalik talo sa wiring. Yan. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko rin ito winiring. Ito matigas talaga tong part na to. Kaya ako gumamit ako ng plais na magandang ngipin dyan para mabuksan dahil medyo may katigasan talaga yung tornilyo na yan. Yan. Pag di nyo kaya ng kung meron ka impact wrench, pwede yun para mas mainam. Yan. Tinanggal ko dito yung pinakalock ng wire niya. Para, ayan, dito sa part na to, pagka nag-cut kayo, mag-iwan kayo ng konti-konti para sa coding niya. Para pagka binalik nyo, kayang-kaya nyo sundan. Ayan, papansin nyo, mayroon siyang kapirasong wire. Ayan, para pag binalik natin mamaya, hindi tayo mahirapan. Pero ako naman, kabisado ko yan. Sa mga baguhan na, ako baguhan lang din naman ako, pero ganun lang din nagiging technique ko. Lalo nagsisimula pa lang ako mag-wiring. Ito nga palang pinaka-rotating niya to, isa baligtad yung ikot niya na. Baligtad. Clockwise yung paluwag niya. Counterclockwise yung paigpit. Ayun, ang lakas ng play niya. At nasunog yung kanyang spacer dun sa pinaka lower part niya. Dahil ceiling pan to, kaya lower part yung nasira niya. Tanggalin lang natin dito yung pinaka-apat na tornilyo niya. Ayan. Ito sinasabi ko sa kanyang rotor. Ayan. Medyo may katigasan siya. Ayan, sunog na. Spray ko naman siya ng WD-40 para lumuwag yung kanyang mga kalawang o yung kanyang langis na tumigas. Ayan. Sunog na siya. Sunog yung kanyang pan. Ayan, may pan blade dun. Sunog. Ayan. Sikwatin lang natin ng flat screw. Dahan-dahan paikot. Ayan. Ayan. Tanggal ko na rin yung mga cable tie niya para mahugot natin itong pinaka-rotor. At dito, susubukan ko i-test yung kanyang fuse. At ayun nga sa buo yung motor pero yung fuse niya isa sira na. Ito, may fuse niya sa gilid na to. Ayan. Yun yung kailangang matanggal natin, mapalitan. Ayan, ito yung fuse niya. Ito yung kanyang nagtira ko ng kapiraso dito. Tig 1 inch. Ayan, nagtira ko ng tig 1 inch dyan ng paan ng pinaka-fuse niya dun sa pinaka-motor. At doon tayo magtatap ng bagong fuse. Para hindi ko nabuksan yung pinaka-motor na yan. Baka parang din natin ma-damage pang malaki. Baka masundot pa natin yung pinaka-winding niya. Magkakaroon tayo ng pakalaking problema. Gawa nga na hindi na maiikot yan o hindi na natin mapagpapunction yung pinaka-rotor niya. At yung sinort ko nga pala. Ayan, pinagdikit ko yung fuse niya at nagkaroon siya reading. Ayan, pinag-short ko siya. Ngayon, tatanggalin ko na yung pinaka-short niya. Papalitan ko na siya ng pinaka-thermal fuse. Ayan yung pinaka-thermal fuse niya. Papalitan natin ng bago. Napaka-importante ng thermal fuse sa ating ventilador. Dahil ito yung nasa ceiling, hindi natin naabot ito lagi. Dahil hindi katulad ng mga stand fan na pwede natin palitan ito ng lagyan ng langis. Dito may madalang natin malalagyan ng langis. Hanggang sa masira na lang ito. Gawang sa eskwelahan lang din naman ito nakalagay. Hanggang sa masira na lang din ito. Once kasi uminit yung motor niya, ito yung magdidetect na dapat na huminto na yung ating motor o yung ating supply ng kuryente rito pagka na uminit na ng gusto yung makina o yung winding para maiwas yung pagkasunog. Ayan. Kaya huwag natin itong iba-bypass o huwag natin itong irerekta dahil masisira yung ating winding ng ating motor, ng ating electric fan. Mura lang din naman yung fuse na yan. Nasa 15 pesos or 20 yung fuse na ganun. Kaya huwag natin tipirin kasi mas mahal yung motor. Yung motor niyan nasa 250 na yung pinaka-rewind niya.
Yan, cylindrical tube ang gagamit ko dyan. Hindi ko na nga lang to hininang. Kung mapapansin nyo, pinikit ko na lang siya ng plier. Yan, kaya nga nagtira ako ng konti na paan ng ating dating thermal fuse para doon ko na siya kukunik. Ayan. Yan. Ininitan ko siya ng lighter pero hindi ko na masyadong ininit. Basta wag lang mag-e-excess yung pinaka-wire niya dyan para maiwasan yung shortage. Dahil pag uminit yung motor na yan, kusa na rin i-ecom yung cylindrical, yung ating shrinkable tube. Yan. Make sure lang na nakadikit yung ating fuse na yan sa pinaka-body ng ating motor. Yan. At okay na yung ating motor. Yan. Ito sinasabi ko na dapat nakadikit din yung ating fuse na bago. Ayan na. Ito yung luma ay sa ilalim. Dinikit ko rin siya dito. Yan. Kailangan nakadikit siya sa body. Yan. Para once uminit yung pinaka winding, puputok yan. Yan. Huwag na siyang irerekta. Para hindi masira yung ating winding ng ating motor. Yan. Dito naman tayo sa ating pinaka-shafting. Wala naman tama yung shafting natin. Ayan, kung mapapansin ko, kuko yung pinanggagamit ko rito para ma-detect ko kung may gas-gas yung ating shafting. At kung mapapansin nyo na kinukuko ko siya, wala naman siya naging tama. Kaya ang gagawin ko rito, lilinisin ko pa rin siya ng liha. Mapapansin nyo, 1,000 grit yung liha na yan. 1,000, 1,500, 2,000, pwede yan na panlinis ng ating shafting. Yan, nilagyan ko siyang WT-40 para natin linisin, para matanggal yung ating lumang langis na dumikit dyan. Yan. Wala naman siyang tama sa taas, pero lilinisin ko na lang din yan. Yan, tsaka sa pinadaan na basahan. Pwede nyo mano-mano yan kung wala kayong drill na ginagamit ko. Pero ako, para mas maging maganda yung linis, mas mapabilis, gumagamit ako ng hand drill para mas mapabilis. Yan. Parang asan nyo na naman yung ating itsura. Yan. Malinis na naman siya. At nasira nga yung spacer dyan. Dalagyan ko na lang siya mamaya na spacer. Ayan. Wala pa rin alog yung kanyang bushing. Ayan. Papasin nyo. Hindi inaalog ko siya dyan bushing yan. Hindi, wala pa rin siyang alog. Ayan. Pero papalitan ko na rin yan para wala tayong maging problema. Ayan. Pero kung halimbawa wala pa naman kayong pambili o malayo kayo sa inyong shop, pwedeng linisin nyo na lang din to. Yan, tinatanggal ko lang yung ano dyan. Yan, wala pa naman yung alog Wala pa tong alog. Pero papalitan ko na lang din yan para mas mainam. Yan, papasin nasunog nga yung pinaka-pan niya. Pero ako dati, nung hindi pa ako bumibili ng bushing, nililinis ko lang din yan. Mainam kung lalagyan nyo ng lacquer thinner, gasolina, para matanggal yung malalagkit na dating langis. Ako ganun ginagawa ko dati. Nung hindi pa ako bumibili ng mga bushing. Pero marami naman akong bushing ngayon, kaya pinapalitan ko na para mas mabilis. Mas less yung oras. Ayan. Dahil matagal din kasi process pagka nililinis ko pa yan. Yan, balik lang natin itong kanyang flower lock. Ito yung spacer na ipapalit natin doon sa nasira. Yan. Dapat na lagyan din natin ng oil. Ayan. Huwag nyo siyang lalagyan ng kung ano-anong klaseng oil. Yan. Ang ginagamit ko lang lagi malinis sa ganito is Singer oil, yung tulad na to. Yan. Dahil ito ang buhay na to. Naglalagay ako na to, huwag masyadong madami, huwag din naman kukonti. Dito sa pagbabalik na to, yan makapasin may butas yan Ayan yung butas na yan. Diyan lang din yung nakatapat doon sa tornilyuhan. Yan ang pagbabalik niyan. Yung butas, may butas yung pinaka-rotor niya, doon din nakatapat. Sa core niya, doon sa pinaka-tornilyuhan. May butas ng core sa tornilyuhan. Yan. Magkatabi siya o magkatapat. Yan. Solin na natin. Itap natin ang tornilyo para maging maganda yung play. Ayan, papasin nyo. Ayan, may play siya. Konting-konti lang play niyan. Ayan. So, konting-konti lang play niyan. Ayan. Ayan, maganda yung play niya. Ayan, pag inikot siya, matagal siya bago mintok. Ayan. Okay, babalik ko na yung mga tornilyo na to para sa susunod na step natin sa pag-wiring naman.
tap lang natin ng konti yung pinakagilid ng ating hammer para maggumanda yung umayos o umalign mabuti yung ating rotor. Tsaka yung shafting niya. Tap lang natin konti. Hanggang sa makakuha natin yung magandang play ng ating shafting. Yan. Huwag niyo kalilimutan ito cable tie. Ako nakalimutan ko nga rito i-cable tie yung sa motor niya tsaka yung wiring. Pero naabot ko naman dito kaya okay lang. Hindi ko na binaklas yung motor. Kasi once na hindi nyo nilagyan ng cable tie yan, pagka nahila nyo yan, masisira yung winding niya. Kaya napaka-importante, huwag nang kalilimutan na magkaroon tayo ng cable tie sa loob ng pinaka-motor niya at saka doon sa pinaka-wire. Para kahit mahila natin yung wire, hindi pa rin masisira yung ating winding. Soli ko lang muna itong mga parts niya. Kapag binaklas nyo nga pala guys yung mga wire na to, tandaan nyo lang kung saan siya nakaposisyon. Mainam gumamit kayo ng marker o pentel pen para hindi kayo malito kasi once na nagkabali-baligtad yung pinaka-wire nyo, medyo maiipit yung mga wirings niyan. Hindi tatama-tama. Kaya mas mainam na gumamit kayo ng palatandaan o marker pagka first time yung nagbaklas na to. Ito nga pala yung pinaka-rotate niya. Baligtad yung ikot na to. Ayan. Yan, malapad yung ulo na to. Medyo baligtad yung ikot na to. Ayan, counterclockwise yung pag-ikot ko rito para mahigpitan siya. Baka kasi magkamali kayo ng ikot niya, malo-lost region o baka hindi nyo mabuksan. Mabibilog yung pinakaulo ng tornilyo, hindi nyo pa nabubuksan kasi nga baligtad yung pagkakaikot niya. Clockwise yung kanyang pabukas. Ayan. Dalawang plier lang ginamit ko rito sa paghigpit dito sa pinaka-rotate niya. Dito nagkaroon na nga rin tayo ng problema sa ating capacitor. Papasin nyo mas 0.8 na lang yung kanyang reading ng ating capacitor dito. Kaya pinalitan ko na lang nga din to. Kasi 1.7 yung, ayan, 1.7 yung papalit ko rito. 0.8 na lang yung nag-reading ko. Kaya pinalitan ko na yan. 0.8 yan ito yung stock. Ito yung papalit ko is 1.7. Yan. Kaya pinalitan ko na rin siya ng capacitor. Yan. Dito naman tayo proceed tayo sa pinaka-wiring niya. Yan. Paano natin i-connect yung pinaka-wiring niya? Halimbawa, ito yung pinaka-wiring niya, papunta sa saksakan o papunta dun sa ating switch. Yan, bali, sa 7 wire yan guys, sa 7 wire. Ito yung live niya sa kanan, tsaka yung sa capacitor, tsaka yung tatlo sa ating orbit pan. Yan. Sa orbit pan muna tayo magte-test dito ng ating reading. Yan, sa orbit pan. Wag na nating i-coding. Ayan, basta hanapin natin yung pinakamataas na reading dito sa tatlo na to. Huwag natin tingnan ko nasan yung mga reading yan o yung ano yung color coding. Huwag natin i-set aside natin yung coding. Yan. Dito lang tayo mag-proceed sa ating pinakamataas na reading. Yan. Pag ikot-ikotin lang natin tester, hanapin natin pinakamataas. Yan. Kung mapapansin nyo nga, ito yung may pinakamataas na reading. Yan. So, sa makatwid, itong dalawang may na yan, na pinakamataas na reading, dyan yung capacitor. Yung hindi na reading o hindi kasama sa tester na yan, dun tayo magtatap ng isang live. Ayan. Doon tayo magtatap ng isang live. Tapos yung capacitor, yan, ito yung live, dito yung live. Tapos sa capacitor, yung dalawang mataas ang reading. Yan, dito natin itatap yung live. Yan papunta yan sa 220 o sa saksakan ng ating outlet. Yan yung hindi kasama. Ito yung hindi kasama sa mataas na reading. Yan, meron na siya. Yan, pwede nyo na i-tape yun. Wala nang kasama ron. Hindi natin tatapan yun. Ngayon, yung pinakamataas na reading, itong dalawang pinakamataas na reading na to, itong dalawang wire na to, dito natin itatap yung capacitor. Yan. Ayan, guys, ang maliwanag. Yung ating mataas na reading, doon natin ilalagay yung dalawang paa ng capacitor. Ayan. Sa capacitor, kahit magkabaligtaran, okay lang. Sa 7 pirasong wirings na yan na naka-open, isa na lang yung walang connection. Yung isang live na lang yung walang connection. Ayan.
Itong walang connection na itong live na to, punta sa ating outlet, yan ang pag-iisipan natin o alamin natin kung saan natin siya itatap sa dalawang ito sa capacitor. Yan, dyan nakatap yan, sa dalawang capacitor na yan. Ngayon, hanapin natin kung saan siya natin itatap. Ayan. Hanapin natin yung pinakamataas na reading ng capacitor. That's it, tap. Ito yung kanina, yung sinasabi ko na wala na siyang kasama. Yan, doon natin siya itatap. Tapos iti-tester natin yung dalawang capacitor na to. Kung saan siya ang pinakamataas, doon natin itatap yung isang live. Yan, ganun wiring ating overspan. Ayan, 350. 350 yung reading na isa. Tapos pag nilipat natin siya sa kabila, is 326. Ayan. Sabihin, mas mataas itong 350. Ayan. So, kung ito yung 350, dyan natin itatap yung ating live wire na isa. Ayan. Sasaksakan niya na. Ayan. So, meron na tayong wiring. Ayan. Ganyan ang pag-wiring natin orbit pan. Ayan. Ayan. Ito pwede natin isaksak sa 220 yan. Pero, kasi pag ito ceiling fan, merong nilalagay dyan na switch. Ayan. May switch yan eh. Pero wala pa akong switch dito. Kaya yan. Itatak ko siya sa 220. Pwede naman yan. Rekta. Rekta na natin. Ayan. Number 4 na yung lalabas yan. Number 4 na speed. Okay lang naman yan. Number 4 na speed yung lalabas dyan. Ayan Yan. Hindi ko siya muna tinape for demo demonstration lang muna to. Pero kayo, i-tape nyo kung hindi kayo ganun ka-professional pa sa pagka-wiring. I-tape nyo kasi ito live na yung sasaksak natin dito. Yan. Live na yan eh. Yan. Pag sinaksak natin, 220 yan. Open wire tayo yan. Mas maigi na i-tape nyo mo yan. Gumamit kayo kahit masking tape lang na ganyan. Gumamit kayo dyan na i-tape nyo. Baka mamaya makuryente kayo. Kaya ako, sanay naman na. Kaya hindi ko na siya i-tape. Yan. 220 volts siya na. Yan, bago nyo nga pala isaksak sa 220 volts, make sure lang na i-test, padaanan nyo ulit ng tester yung pinaka-plug nya. Dapat may ma-reading kayo dyan. Huwag nga shortage. Yan. Kung mapapansin nyo nga dito, tester ko siya at meron siyang lumabas na, ayan, 350. Yan, 352, 351. Meron siyang reading yung sa ating plug. Once kasi na wala kayong na-reading dyan o may na-reading kayo pero ganito naging short, yan, ganyan, mababang mababa, huwag nyo siyang isasaksak sa 220 volts at sigurado ako na masisira yan o mas-shorted kasi pagka ganon. Yan. Kaya huwag nyo siya isasaksak sa 220 pag wala kayong na-reading. Napaka-importante nun. Yan, lalagyan ko lang dito ng masking tape itong pinaka-rotor niya para makita nyo na under na siya. Ayan. Ganun lang guys. Ayan. Thanks for watching.